Bago tayo magpatuloy, shoutout muna kay Mario Sereno, maraming salamat po sa inyo sir. Kabanata 1076. Si Yvonne Xavier ay sumagot, Niall, alam mo ba ang mga kahihinatnan ng larawang ito ay kumalat? Ang punong tagapagturo ay ang patron saint ng bansa H. Ang kanyang pagkakakilanlan ay top secret. Paano kung may nagpadala at pumatay sa kanya sa sandaling ilang mga dayuhang organisasyon ay malaman ang kanyang tunay na pagkakakilanlan? Ikaw ay isang mamamayan ng bansa H. Paano mo magagamit ang ganitong uri ng bagay na nagbabanta sa akin? Nagbabanta sa iyo, Yvonne, sobrang wala kang muwang. Ikaw ay kailangang mong malaman, kung ibebenta ko ang larawang ito sa Amerika, gawin mong alam kung magkano ang babayaran nila. Ngumiti si Niall Robbins, at pagkatapos ay iniunat niya ang kanyang daliri at sinabi, hindi bababa sa $15 milyong. Gayunpaman, wala akong magawa kundi dumating upang hanapin ka. Ipinapakita nito na makabayan pa rin ako sa aking bansa. Pareho tayong matandang kakilala, kaya ayaw ko na walang katuturan. Gumagawa ako ng isang kahilingan. Kung matutupad mo ito, ako ay ipinapangako na ang mga negatibo ay ihahatid sa iyo. Si Yvonne ay nanginginig sa galit sa ngayon. Sa kanyang mga mata, si Niall ay tunay na walang kahihiyan. Malamig na sinabi ni Yvonne sa sandaling ito, ano ang kahilingan? Magkano ang gusto mo? Ngumiti si Niall at sinabi, Yvonne, ikaw ay dating aking mapagkakatiwalaan. Hindi mo ba naiintindihan na hindi ako interesado sa pera? Sa sandaling ito, ngumiti si Niall ng hindi maganda. Siya ay hindi kapos sa pera, hindi bababa sa ngayon. Binigyan na siya ni Quinton York ng $1.5 milyon nang tanungin niya siyang bumalik upang gawin ang bagay na ito. Hanggat ang mga bagay ay maaaring magtagumpay, 49% shares ng Sky Corporation ay mahuhulog sa kanyang mga kamay, na magpapahintulot sa kanya na umakyat sa tuktok agad. Ito ang kondisyon na tinukso kay Niall, tila, si Niall ay po ni Quinton York na siya ay inihanda nang dumating siya sa Buckwood sa oras na ito. Ang larawang ito ay malinaw na ibinigay din sa kanya ni Quinton. Hindi sinabi ni Quinton kay Niall kung ano ang larawan na kinakatawan noong ibinigay niya ito kay Niall. Sinabi lang niya sa kanya ang gagawin, gayunpaman, kahit na ang isang tulad ni Niall ay nakakaalam ng totoong kahulugan ng larawan, hindi niya kailanman isusuko ang larawan gamit ang kanyang likas na katangian. Ang mga taong katulad niya ay makasarili. Hindi nila gagawin na kahit ano ito ay hindi kapaki-pakinabang sa kanila. Sa kanyang mga mata, wala sa mundo ang higit pang mahalaga kaysa sa kanyang mga interes. Mga damdaming makabayan, na nagmamahal sa bansa at sa mga tao, ay biro lang sa kanya. Sa madaling salita, siya ay isang kumpletong basura ng mundo. Pinilit na kumalma si Yvonne sa ngayon. Kung gayon ano talaga ang gusto mo? Ngumiti si Niall at sinabi, narinig ko na ikaw talaga ay mahusay ngayon. Nasa ibaba ka lang ng isang tao sa buong Sky Corporation. Sa mga oras na ito magkakaroon ka rin ng pribilehiyo na gumawa ng mga pagpapasya sa ngalan ng CEO, tama ba ako? Napansin ni Yvonne ang isang bagay na hindi maganda. Gayunpaman, siya ay masasabi lamang ng mapait sa sandaling ito. Anong impyerno ang ibig mong sabihin? Hindi ba ako malinaw? Tinatanong kita, ikaw ba ang isa sa may kapangyarihan sa Sky Corporation? Huminga ng malalim si Yvonne at sinabi, ako lang ang kalihim ng CEO. Nagpapasya lang ako ng isang bagay para sa CEO minsan. Narinig ko na ang iyong CEO, ang isa sa larawan, ay nagustuhan upang iwanan ang mga bagay para sa iyo upang magpasya. Bukod dito, buong tiwala niya sa iyo. Maraming mga bagay sa pangkat, hanggat tumanggo ka, itinuturing na pumasa, tama. Handa si Niall at nalaman ang mga detalye, ang kutis ni Yvonne ay nagdilim. Sinabi niya, oo, tama yan. Tumawa si Niall, mabuti. Sinasabi ko ang kahilingan ko ngayon, makinig ng mabuti. Inaasahan kong makuha ang lahat ng shares ng Sky Corporation sa palitan ng $1. Naiintindihan mo ba ang ibig kong sabihin? Nagulat si Yvonne Xavier nang sabihin niya ito, hindi nakuha ni Niall Robbins. Sinadya niyang ilipat ang Sky Corporation sa kanya nang walang pasubali.
Niall, baliw ka ba? Alam mo ba kung ano ang halaga ng merkado ng Sky Corporation? Ito ay higit pa sa trilyon. At pinaplano mong bilhin ito para sa $1. Ano ang iniisip mo? Pinilit ni Ivan ang kanyang sarili na huminahon at tumugon sa isang malalim na tinig. Tumawa si Niall at sinabi, "Siyempre, gusto kong bumili ng Sky Corporation. Ano pa, bukod, hindi ko kailanman kinuha ang mga benepisyo ng ibang tao para sa wala. Kaya, ang $1 na ito, kailangan mong kunin ito anuman ang nais mo o hindi. Siyempre, maaari mong tanggihan ang aking kahilingan. Ngunit tinitiyak ko sa iyo, sa oras na ito bukas, ang militar ng 5 mga pangunahing bansa, Amerika, ang imperyo ng araw na hindi magtatakda, Island Nation, Fighting Tribe, at India ay tatanggapin ang larawang ito. Sa oras na iyon, ang gagawin nila ay lampas na sa aking kontrol." Namutla ang mukha ni Ivan nang sabihin niya ito, siya ay isang miyembro ng nangungunang 10 pamilya. Sa gayon, siya ay napakalinaw tungkol sa internasyonal na impluwensya ni Harvey. Kapag nakalantad ang kanyang tunay na pagkakakilanlan, ang epekto nito ay tiyak na magiging sakuna. Ang kanyang mukha ay naging mapotla sa ngayon. Sabi niya, "Senior Robbins, maaari ka bang magbago sa ibang kahilingan? Hindi ako ang nagpapasya na ibenta ang Sky Corporation. Ngunit hindi kita bibigyan ng masamang pakikitungo. Halimbawa, paano kung bibigyan kita ng $155 milyong? Tumawa si Niall matapos pakinggan ang mga sinabi ni Ivan. Siya pagkatapos ay sinabi ng malamig, "Ivan, $155 milyong ay wala kong ihahambing sa Sky Corporation. Ito ay walang halaga. Anong ibig mong sabihin? Nagpapadala ng mga pulubi sa halagang iyon. Sinasabi ko sa iyo, malinaw na nagtanong ako, sa gayon ang kasalukuyang sitwasyon ng Sky Corporation, ikaw ay tiyak na magkaroon ng isang paraan upang mailipat ang equity sa aking pangalan nang walang nakakaalam nito." Ikaw, lumala ang kutis ni Ivan. Ang iba pa malinaw na dumating ang partido. Pinakamahalaga, ang opisyal na selyo at pribado ni Harvey na selyo ay parehong nasa kanyang mga kamay ngayon. Kung ipinagkanulo niya si Harvey at nais niyang ilipat ang equity sa ibang tao, tiyak na magagawa niya ito ng madali. Ivan, isipin mo, alin sa dalawang bagay na ito ang nagdudulot ng mas malubhang kahihinatnan? Sky Corporation lang ito. Ano ang malaking deal? Ngunit kung ang totoong pagkakakilanlan ng taong iyon ay nakalantad, ito ay nakamamatay. Hindi mo siya pinagtaksilan sa pamamagitan nito, ngunit sa halip ay pinuprotektahan mo siya. Maaari bang nais mong makita ang kanyang pagkakakilanlan na nakalantad? Nakikita siya na hinahabol ng hindi mabilang na mga dayuhang puwersa, at kalaunan ay namatay. Patuloy na tinulak siya ni Niall at hindi siya binigyan ng pagkakataon upang pumili. "Well, bumalik lang ako dito para sa isang araw sa oras na ito. Kung ako ay makita ang kasunduan sa paglilipat ng equity sa tanghali bukas, ang mga larawang iyon ay ipapadala." Bigyan ito ng pag-iisip. Malapit nang bumaba si Niall sa sasakyan matapos na nagsasalita. Alam niya ng mabuti ang sikolohiya ng negosasyon at alam kung paano lumikha ng tensyon para sa iba pang partido. Nabigla si Ivan. Hindi niya sinasadya sinabi, "Pwede bang huminahon ka, at hayaan mo akong isipin ito. Isang araw ay hindi sapat. Bagalan. Sige, bibigyan kita ng isang pagkakataon upang gumanap. Halika upang makita ako sa Presidential Suite ng Grand Hotel W ngayong gabi. Tandaan, maaari ka lamang pumunta sa iyong sarili. Sa kasong ito, maaari kitang bigyan ng pagkakataon. Kung hindi, huwag mo akong sisihin sa pagiging walang awa." Lumabas na si Niall sa sasakyan nang matapos siyang nagsalita. Hindi binibigyan ng pagkakataon si Ivan na tanggihan ang kanyang alok, hinawakan niya ang kamay nang makalabas siya ng kotse. At sumakay sa Toyota Alpha. May isang tao sa kotse na nakatingin sa kanya nang walang pakialam, at ito ay si Stephen York. Mabilis na sumakay si Niall Robbins sa kotse at naghintay hanggang sa umalis ang sasakyan sa Buckwood International Airport. Pagkatapos ay yumuko lamang siya at sinabi, "Young Master Stephen York, ang lahat ay ginagawa ayon sa mga tagubili ni Young Master Quinton York.
Ayon sa plano, ang beach na iyon, si Yvonne, ay tiyak na ilipat ang Sky Corporation sa aking pangalan sa loob ng 3 araw. Walang pakialam si Stephen, magandang trabaho. Magkakaroon ka ng iyong bahagi ng Sky Corporation, at maaari rin naming hayaan kang maging CEO. Kami, ang Yorks, ay magiging sa likod lamang ng mga eksena. CEO Robbins, panatilihin ang magandang gawain. Ikaw ay magiging mataas na isang tao sa Southlight sa hinaharap. Sumagot si Niall ng may kaguluhan, salamat, Young Master Stephen York, para sa pamumuhunan sa akin. Ako ay tiyak na ilabas lahat. Sa katotohanan, mayroon pa ring maliit na kaisipan si Niall sa sandaling iyon. Ayon sa plano, pagkatapos niyang makuha ang equity, siya ay ililipat ang 51% kay Stephen, at siya ay kukuha ng natitirang 49%. Gayunpaman, nakikita itong napakadali ngayon, si Niall ay mayroon ng ideya ng pagmamonopolyo ng lahat. Ano ang chief instructor? Ano ang sikat na 4 na mga Yorks? Wala sila. Kukunin ko ang equity at matulog kasama si Yvonne, ang beach na iyon. Mula noon, ako ang magiging numero 1 tao sa Southlight. Sino ang maglakas loob na guluhin ang paligid ko? Hindi naman bobo si Niall. Sinuri niya ang kay Yvonne na pagkakakilanlan sa pamamagitan ng kanyang mga channel. Siya ang apo ng unang utos ng Southlight, ang apo ni Sheldon Xavier. Hanggat makatulog siya sa kanya ng isang beses at umalis na may kasama ng isang maliit na katibayan, sigurado siya na hindi gagawin ni Sheldon na hindi siya kilalanin bilang apo. Kapag nakuha na niya ang pera at magkaroon ng pamilyang Xavier bilang isang taga-suporta, tiwala si Niall na kaya niya maging pinakamahusay sa pinakamahusay. Sa sandaling ito, kahit na siya ay nakayuko ng magalang sa harap ni Stephen, ang sulok ng kanyang bibig ay bahagyang nakataas ang mga labi. Tiningnan ni Stephen ang figure ni Niall at tahimik na ngumiti. Sa kabilang banda, si Yvonne ay mukhang mapotla sa ngayon. Hindi niya inisip na ang pinakamalaking lihim ni Harvey ay mahuhulog sa mga kamay ng isang tao na walang kahihiyan bilang si Niall. Para kay Yvonne, mas mahalaga ang kaligtasan ni Harvey kaysa sa kanyang buhay. Nais niyang protektahan si Harvey kahit ano paman. Siya ay hindi nahayaang mailantad ang lihim na ito. Ano ang dapat kong gawin? Kailangan ko bang ilipat ang lahat ng equity sa walang kahihiyang kontrabida sa likuran ng CEO? O, dapat ko bang ipaalam sa CEO ang tungkol dito? Hindi. Kung sakaling nagpadala si Niall ng isang tao upang maniktik sa akin, sa sandaling sinabi ko sa CEO, ang buong pakikitungo ay baka paputok ito. Pagkatapos si Harvey ay nasa malubhang problema. Labis na nagkasalungat si Yvonne. Kasabay nito, siya ay naintindihan din ang layunin ni Niall nang papuntahin siya sa Grand Hotel W ngayong gabi. Ito ay malinaw na gusto niyang matulog sa kanya. Dito lang sa paraan na mangako siyang bibigyan siya ng mas maraming oras. Gayunpaman, dalaga pa siya. Paano niya hahayaang samantalahin siya ni Niall? Ang puso ni Yvonne ay puno ng kawalan ng pag-asa sa sandaling ito. Pagkatapos ay bumalik siya sa Sky Corporation, si Yvonne ay wala na sa pag-iisip. Naisip niya na ang hindi mabilang na solusyon, ngunit wala sa kanila ang maaaring malutas ang bagay na ito ng maayos. Kinuha niya ang kanyang mobile phone at sinubukan na i-dial si Harvey ng maraming beses. Gayunpaman, hindi niya ginawang gawin ito. Ito ay dahil alam niya ng mabuti na sa sandaling si Niall ay ginawa ang pakikitungo sa ilalim nito, ang mga kahihinatnan ay magiging sakuna. Hindi, may iba pang paraan. Kung patayin si Niall, ang mapanganib na kaisipang ito ay lumitaw sa isip ni Yvonne. Nabigla siya sa paghusga mula sa kasalukuyang sitwasyon, maaaring ito ay ang pinakamahusay na paraan. Gayunpaman, sa sandaling ginawa niya ito, maaaring magbayad siya kasama ang kanyang buhay para sa taong ito. Bigla, naging mas walang magawa si Yvonne. Maraming mga empleyado ang nakapansin na si Yvonne Xavier ay wala sa pag-iisip. Kahit si Ray Hart ay nakakaalam nito, partikular niyang tinawag si Harvey York. Maaari bang ito dahil sa sapilitang pag-aasawa ng pamilya Leo mula sa Hong Kong? Si Harvey ay medyo sumimangot,
Binalaanan niya ang pamilyang Liu mula sa Hong Kong tungkol sa bagay na ito. Gayunpaman, hindi pa sila nagbigay ng tugon. Tila kinakailangan na putulin ang mga kamay at mga binti ng pamilyang Liu mula sa Hong Kong nang naunang maabot ang Southlight. Nagbulong si Harvey, gayunpaman, walang pagmamadali. Lahat ay malulutas ng magkasama sa pagpapalitan ng depensa ng seremonya. Sa kabilang linya, sa isang marangyang yate sa tabi ng dagat sa Buckwood. Si Niall Robbins ay nakasuot ng swimming trunks, yakap sa mga babae niya na nasa kaliwa at kanan sa cabin. Sa pagkakataong ito ay bumalik siya sa Country H, na mayroong isang mataas na posibilidad na mabilis siyang tumaas sa tuktok at maging numero 1 tao sa Southlight, na ginawa siyang sobrang nasasabik. Niall, tila talagang tinamaan mo ang jackpot sa oras na ito. Ang taong nakaupo sa tapat ni Niall ay isang taong nagngangalang Robert Anderson. Siya ay isang masamang pulis. Pinuksan niya ang kumpanya ng seguridad matapos na mapalayas mula sa serbisyo. Gumawa siya ng isang mahusay na trabaho sa kulay abo na lugar ng Buckwood. Mayroon siyang daan-daang mga security guard sa ilalim niya. Si Niall ay may magandang relasyon sa kanya noong nakaraan. Gagawin niya ang malalaking bagay sa oras na ito. Siyempre kakailanganin niya ng ilang mga makapangyarihang boss upang hanapin siya. Sa sandaling ito, hindi nagsalita si Niall. Siya ay sinipa ang isang malita. Maraming mga banknotes matapos itong buksan, na nagkakahalaga ng ilang $100,000. Pumula ang mga mata ni Robert nang makita niya ito. Siya ay walang malay na sinabi, Niall, hindi. Ang ibig kong sabihin ay kapatid Robbins, ito ba ang pera para sa akin? Sa sandaling ito, binigyan ng kahulugan ni Robert ang mga salitang pragmatiko at makatotohanan sa sukdulan. Matapos makita ang pera, naging mga kapatid sila ni Niall Robbins. Robert, ang maliit na halaga ng pera na ito ay wala. Kunin mo ito at ibigay sa mga kapatid bilang pera nila sa bulsa. Dapat sundin ako ng lahat sa hinaharap. Lahat tayo ay gagawa ng kapalaran. Si Niall ay maaaring ituring bilang isang tao. Sa gayon, siya ay alam ang prinsipyong walang sakit, walang pakinabang ng maayos. Kung nais niyang mamonopolyo ang lahat ng mga shares ng Sky Corporation, dapat mayroon siyang isang pangkat ng may kakayahang mga thug sa ilalim niya. Iyon ang dahilan kung bakit hindi siya nag-atubiling magbayad ng maraming pera ngayon. Tiningnan ni Robert ang pera sa harap niya at mabilis na yumuko, Brother Robbins, ikaw ang magiging aming malaking kapatid sa hinaharap. Gagawin namin ang anumang hiniling mong gawin natin. Kailangan mong akayin kami upang makagawa ng isang kapalaran. Kumuha si Niall ng isang pagbuga ng usok mula sa kanyang sigarilyo at sinabi, huwag mag-alala. Kung gumawa ako ng kapalaran, tiyak na hindi ko kakalimutan ang lahat ng mga kapatid. Ngayong gabi, gumanap ng maayos. Masisiyahan man tayo sa kasaganaan at kayamanan, nakasalalay talaga ito ngayong gabi. Sa ngayon, pinalayas na ni Niall ang lahat ng mga kababaihan at pagkatapos ay pinag-usapan ang tungkol sa mga plano para sa ngayong gabi kasama si Robert. Hindi niya maiwasang sabihin sa sandaling ito, kapatid Robbins, ang beach na ito ay tiyak na isang bagay. Ngunit, hindi ito maaaring gawin siyang masunurin. Kailangan pa nating kumuha ng isang video. Maaari naming i-blackmail siya, at kailangan niyang gawin ang anumang nais namin sa kanyang kinabukasan. Bumalik si Niall mula sa ibang bansa at dumalo sa maraming katulad na pagtitipon. Matapos pakinggan ang mga sinabi ni Robert, naisip niya sa isang mahabang at sinabi, okay, sumasang-ayon ako. Ngunit kung gagawin natin ito, pagkatapos mula ngayon, lahat tayo ay magkakasama. Tumawa si Robert at sinabi, Brother Robbins, mabuting kapatid, isang matapat na tao. Napakabuti mo sa amin. Tiyak na ilagay namin sa mapanganib ang aming buhay para sa iyo. Ngumisi si Niall. Hanggat makakakuha siya ng sapat na benepisyo, ang isang babae ay wala. Laruan lang siya para sa kanya. Kabanata 180. Di nagtagal, si Niall Robbins at iba pa ay gumugol ng maghapon na naglalaro sa luho ng yate. Pagkatapos nito, lahat ay nagpunta upang gumawa ng mga paghahanda ng paisa-isa ayon sa pag-aayos ni Niall.
Natagpuan ni Niall ang isang kotse para sa kanyang sarili at dumiretso sa pangunahing pasukan ng Sky Corporation. Siya noon ay gumawa ng isang tawag kay Yvonne, oras na upang bumaba sa trabaho. Mayroon ka na itinuturing ang aking kahilingan. Sinabi ni Niall na may isang ngisi. Pupunta tayo sa Grand Hotel W upang makilala ka ngayong gabi. Nag-atubili si Yvonne ng mahabang panahon at sa wakas ay nagawa ng isip niya. Sa opisina, binuksan ni Yvonne ang drawer, at doon ay isang Kat-Angie tanging pambukas ng liham sa loob. Inabot niya ang kanyang kamay at hinawakan ang hawakan na nanginginig, at inilagay ito sa kanyang handbag. Pagkatapos nito, umalis siya sa opisina na may isang madilim na ekspresyon. Ang eksenang ito ay ginawa ang lahat ng mga empleyado na pakiramdam na may kakaiba. Si Kalihim Xavier ay isang workaholic. Bakit siya nakakuhang umalis sa trabaho ng maaga ngayon? Pagdating niya sa ground floor ng parking area at nakita si Niall na naghihintay sa kanya ng may isang masamang ngiti, naging mas masahol pa ang kutis ni Yvonne. Gayunpaman, sumakay siya sa kotse pagkatapos kumuha ng malalim na hininga. Ang eksenang ito ay nangyari na nakikita ng front desk na babae, at sa lalong madaling panahon kumalat ang balita. Sobrang weird. Si Secretary Xavier ay palaging nagmamaneho sa kanyang sarili. Bakit siya uupo sa pasahero ng isang lalaki na upuan ngayon? Bukod dito, hindi siya mukhang maganda, hindi tulad ng pumapasok sa isang relasyon, ngunit higit pang tulad ng pagbabanta. Pwede bang may mang-aabuso sa kanya? Di nagtagal, nakarating ang balitang ito kay Ray Hart, at siya ay agad itong iniulat kay Harvey. Hindi tama ang isang bagay. Mukhang may isang bagay at totoong nangyayari kay Yvonne. Nagbago ang ekspresyon ni Harvey, at mabilis niyang iniutos, pumunta at alamin kung saan pupunta ang kotse. Pupunta ako at makitungo sa bagay na ito. CEO, huwag kang mag-alala. Tinanong ko na ang aking mga tao upang tingnan ito. Kasabay nito na itulak na ni Niall sa pasukan ng Grand Hotel W. Sinabi niya ng malamig bago bumaba kay Yvonne, pumunta ka muna sa presidential suite. Tandaan mong maglinis ng kaunti. Aakyat ako pagkatapos kong iparada ang kotse. Nakakatawa ang kutis ni Yvonne. Gayunpaman, ginawa niyang walang sasabihin. Sa halip, huminga siya ng malalim at itinulak ang pabukas ang pintuan ng kotse upang umalis. Ang pagtingin sa slim figure ni Yvonne at ang desperadong ekspresyon sa kanyang mukha, ang psychosis ni Niall ay lubos na nasisiyahan. Nagpasya na siya, ang Sky Corporation, gusto niya ito. Si Yvonne, gusto niya ito. Tulad ng para sa larawang iyon, ilalantad din niya ito. Ito ay dahil masisiyahan lamang niya ang kayamanan ng Sky Corporation na may kapayapaan ng isip pagkatapos na mapatay ang tao sa larawan. Ang lahat ng ito ay dapat magsimula ngayong gabi. Naramdaman ni Niall na may isang hagdan ang humahantong sa kanya sa itaas, lumitaw ang bilog sa harap niya. Si Yvonne ay hindi mapakali sa presidential suite. Siya ay hawak ang hawakan ng sulat na pambukas sa kanyang handbag gamit ang kanang kamay. Mapotla ang mukha niya sa sandaling ito. Ang kanyang puso ay puno ng kawalan ng pag-asa at takot. Siya, na palaging nag-estratehiya sa lobby, ngayon ay nasa isang sobrang walang magawa na estado. Lamang kapag siya ay labis na kinakabahan, ang pintuan ay biglang bumukas ang presidential suite. Malas. Si Yvonne ay walang malay na tumingin sa kanya, at sa kanya ay lumalala ang ekspresyon. Ito ay dahil maliban kay Niall, Robert, at ilang mga thugs ang sumunod din sa kanya sa sandaling iyon. Lahat ng mga taong iyon ay may masamang pagpapahayag sa kanilang mga mukha, at dinilaan nila ang kanilang mga labi habang naglalakad sila. Sila ay kumikilos tulad ng mga nakakatakot na perverts. Natakot si Yvonne kaya tumalikod na ulit siya. Hindi niya sinasadyang sinabi, "Sino ka? Ano ang gusto mong gawin?" Tumawa si Niall. "Yvonne, hayaan mo akong ipakilala sa iyo. Ito ay si Robert, at ito ang kanyang mga maliit na kapatid. Nais ng lahat na makipagkaibigan sa iyo ngayong gabi." Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po.